Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong si Ejercito, Senator Ejercito, binawi po yung pirma laban sa contempt, no? Kaya Pastor Kibuloy. Kaya po, 4 na lang. Nadagdagan pa po yung hanapin ni Senator Robin Hood Padilla. 4 na lang po yung 4 na lang yung ano ngayon? Ano tawag doon? 4 na lang po yung nakapirma. Mukhang matutuluyan ng content si Pastor. Kaya po tuloy-tuloy yung mga kasama natin dyan sa mga taga SMNI, mga taga Kingdom na nagrarally. Hindi ko alam kung araw-araw pa rin to, no? Tuloy-tuloy pa rin. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, kapapasok pa lang, kakauwi pa lang po ni Pangulong Marcos. Ito na naman po, meron na namang pinaplanong biyahe para po sa Europe, Germany at Czech Republic naman sa susunod na linggo, no? Ang galing talaga ng Pangulo. Kung may record siguro, mukhang mabibreak na. Mukhang mabibreak na po ni Pangulong Marcos lahat po ng record ng the most traveled Philippine President. Ito po ay sa kabila ng iba't ibang problema na kinakaharap ngayon ng Pilipinas ay nakuha pa pong bumiyahe. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa informasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nagulat din ako kay JB, no? Kasi parang out of the blue. Ito po, basahin po natin yung kanyang mga pahayag. Official statement on the reversal of contempt citation versus Pastor Apollo Kibuloy. After careful review of the facts, witness testimonies and additional information, such as the allegations of rape during the last committee hearing, I've decided to withdraw my signature today. Yung withdraw niya po, yung signature na siya ay tutol sa contempt. Ibig sabihin, sang-ayon na siya sa contempt. Okay, ito po ang problema ng ating mga senador. Alam na po namin na kayo po ay hindi mga abogado, no? Alam na po namin na kayo po ay siguro iba yung pinag-aralan ninyo. Kasi ang ideal talaga na gumagawa ng batas abogado sana. Ideally, no? Hindi ko sinasabing limited sa abogado. Pero alam niyo po, kaya kayo nakakantsawan ng mga congressman, di ba? Na sila na nagpalusot, sila pa nangangantsaw. Bakit po kakantsaw-kantsaw yung mga ugali ninyo? Alam niyo po, once na ako hindi naman ako abogado, no? Pero once na nilagay mo yung pirma mo diyan, alam na po natin yung lahat 'yan. Hindi po pwedeng bawi-bawi pag pumirma ka. Ang kahulugan po ng pagpirma mo ay binasa mo, naniwala ka dun sa laman ng pinirmahan mo, di ba? Ako dahil pabor lang ako sa inyo na na kinakantsawan niyo yung mga congressman, pero sa totoo lang po, may punto yung mga congressman doon. Bit kayo pipirma na hindi niyo alam. Kaya lang ang objective kasi nila magpalusot Dalawa po 'yan di ba? Ang ayaw ko naman sa congressman, maiba lang muna tayo bago natin balikan to si JB. Ang ayaw ko lang po sa mga congressman, alam nilang pinalulusot nila yung akap Nagpapalusot sila. Tapos nung nabisto sila nagpapalusot, sinisisi nila yung nabiktima nila. Victim blaming, di ba? Nabiktima namin kayo na may kasalanan. Yun po yung ayaw ko sa mga congressman, no? Pero ang ayaw ko naman sa mga senador, pangalawa na to, di ba? Yung una yung sinasabi nyo na hindi namin alam. Napirmahan namin, hindi namin alam, pinalusutan nyo kami. Di ba si Pangulong Duterte, pinakamagandang halimbawa niya? Binabasa niya lahat ng pinipirmahan niya, kaya marami nabibito yun Lahat ng insertion, binibito niya nung panahon na siyang presidente. Alam niya kung ano yung kanyang mga ni-request, no? Alam niya rin kung ano yung mga isiningit. Matagal nang ginagawa yan sa Kongreso, matagal nang ginagawa yan ng BICAM. Pero dahil ang Pangulo nung nagdaan ay wais, ganun. Ngayon, balikan natin si JB. Akala nyo po ba, hindi po dahil ako ay anti sa ginagawa ni ni Ontiveros. Pero yung mga ganyan pong attitude na pumirma na kayo, babawiin nyo yung pirma nyo. Delikado po yan sa ganyang kataas. No? Ang taas po ng inyong Ang taas po ng inyong tungkulin. Ang senador po, pangatlo po yan sa pinakamataas sa Pilipinas
presidente, vice president, senador. Para po magpabago-bago kayo ng isip. Delikado po yan para sa bansa natin. Hindi po maganda yan. Yan po yung mga tandaan nyo kasi wala pong puwang yan sa isang pamahalaan. Yang mga pabago-bago ng isip. Dapat before magpasya ang isang tao, no? Dapat before niyang ilagak ang kanyang pirma, lagda, na pag-aralan niya na yung mga consequence. Okay lang sana kung tignan nyo kung na lumipas mga 2 buwan tapos may pangyayari, araw lang po ang lumipas eh. Isang araw lang. Alam niyo po ba isang ibig sabihin ng isang araw? Na-review mo kagad? Sa loob ng isang araw, nagbago ka agad? In the first place, bakit ka pumirma nung simula? Hindi, ayaw ko siyang akusahan ng kung ano-ano. Kaya lang yung pagkatao yun. Yung pagkatao mo yun. Once na magpasya ka, kaya nga dapat matagal ang pagpapasya eh. Iniisip mo lahat ng yung pagpapasya. Dahil once na nagpasya ka, pangangatawanan mo na dapat yan. Hindi eh. Dito sa setup ng ating pamahalaan ngayon, kanino nga ba magmamana yung mga yan? Ilang beses na ba natin nakita yung presidente natin na nagbabago-bago? Mahirap pong pagtiwalaan yung mga leader na ganyan kasi saan ka dadalhin? Minsan kasi mga tao ang mga tao makikita mo yan sa isang salita eh. Mas bilib pa ako dun sa mga tao na may isang salita. Kasi isang araw lang ang namagitan. Hindi po ba? Isang araw eh. Oo nga, yun na nga yun eh. Kaya nauso. Nauso yung pabago-bago natin dahil yung presidente rin natin, ganun din. Okay, punta na po tayo rito. Kaya hindi po tumaas ang inyong ano niyan. Marami pong hindi bumilib sa inyo, sa ginawa ninyo. Hindi dahil sa sila ay kung ano ako. Siyempre kanya-kanya ako kasi. Hindi, tinitingnan ko yung tao sa kanyang once na manindigan na. Hindi. Pangit pong ugali yun, yung babaguhin mo at para kayo naglalaro ng may rules kayo tapos babaguhin nyo. 'Di ba yan yung angal niya? Yan yung inaangal ni dating attack dog ni Tambi. Tuwan-tuwa sila nung napapaboran sila. Ito si Franz Castro. O ngayon, tinatabla na sila ng mga kakampi nila. Kala nyo attack dog lang kayo laban kay Sara Duterte, hindi naman umubra yung pagiging attack dog nyo. Kaya tablado na rin kayo ngayon. Ganyan po mga politiko natin. Okay. Oy, Bayona TV, thank you very much sa pagme-member for 32 months. Si Bayona TV, ano na ba natin to? Ayan. Maraming salamat sa iyo, Bayona TV. Okay, punta po tayo sa iba pang issues. Ito po, kaya 4 na. Mahirapan si Robin kung sino pa yung 4. Ito po, tignan nyo po to. Ito mga patawan na to eh. PBBM stands by suspension of 139 NFA officials. O, di ba? Natatandaan nyo may sinuspinde. Sino po nagsuspinde? Pangulo po ba nagsuspinde? Agriculture Secretary po ba nagsuspinde? Hindi po. Ang nagsuspinde po rito sa mga nagtinda ng bigas, ombudsman. No, ombudsman po. Ang ombudsman po, hindi po yan under ng presidente. No? May sarili, parang Supreme Court yan. May buhay na sarili yan. Yung mga commissioner, hindi po yan under ng Pangulo. May sarili po silang mga pag-iisip. Ngayon, pinagmamalaki na nitong mga supporters ni PBBM na okay tanyo, kaya ba ni Kaya ba ni si Digong yan noong panahon nila? Alam nyo, sa totoo lang, baliktad na naman kayo. Pinagmamalaki nyo yung ginawa ni PBBM. Ano ba ginawa niya? Stands by suspension. Hindi siya ang nagsuspindi. Ibig sabihin, hinayaan niya pang meron sa tingin niyo ba kay Digong tatagal yan? Suspendido agad yan. Pag nabalitaan ni Digong, sasabihin niyo pa na ginawa ba to ni Digong? Oh, hindi gagawin. Hindi gagawin ni Digong yan dahil siya mismo yung magsususpindi. Hindi yung ombudsman pa. Nanawagan tayo, 'di ba? Sabi natin, bakit hindi niyo suspindihin? Under investigation sila. Yung kawalan ng aksyon pinagmamalak sa totoo lang, no? Yung kawalan ninyo ng may pagmamalaki sa ginagawa ng Pangulo, pati po yung kawalan niya ng aksyon. Hindi nga siya umaksyon eh. Hindi niya sinuspindi. Ombudsman pa punta na po tayo rito.
Alam ko pong sabik na kayo rito sa bago. Ito po. Travel spree. Yan. Garapalan na talaga to, sabi ng mga nito ni Ryan Lingo. Ito po ang balita, no? Just in, following consecutive visits to Australia. Consecutive dahil 2 beses. 2 beses. Ano? Nako Badong, wala nang energy, puro na depensa ang banat mo. Wala na bang ibabalita na gawa ng dinipensan mo? Hindi ko naintindihan kung anong gusto mong sabihin, angkol. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman